Attention mga SSS members and pensioners, apat na importanteng bagay mangyayari sa buwan na ito ng June 2026. Dapat alam nyo. Mamaya-maya, isa-isahin natin. Hello mga ka-vlogs, welcome sa aking YouTube channel at welcome din po sa ating official Facebook page. Saan po kayo nanonood? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, apat na importanteng bagay magaganap sa buwan na ito ng June. Ibig sabihin, bago magtapos ang buwan na ito, kailangan alam nyo ito para po benepisyo protektado. Isa-isahin natin. Una ay ang paparating po na pension increase ng ating mga second batch SSS pensioners. Mga second batch na merong date of contingency o araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, pagkasakit o pagkabalda mula 16th to last day of the month. Ang inyo pong pension increase for this month of June ay nakatakda na maganap ngayong June 16, 2026. Kung nakikita niyo po sa inyong kalendaryo, ang June 16 ay natapat po sa araw ng Martes. Hindi po yan holiday at hindi din po yan weekend. Kaya regular crediting schedule ang magaganap para sa inyo second batch. Walang pagbabago sa schedule na yan, no? Dahil araw ng Martes ang June 16. So ang pension increase na yan ay ang kabahagi ng pension reform program. Ito po yung second round o second tranche, no? Kung saan meron pong aasahan na 10% pension increase ang ating mga retiree and disability pensioners and 5% pension increase para sa ating mga survivor pensioners. So, antabayanan niyo po yan, next week na yan, mga SSS second batch pensioners. Pangalawa na importanteng bagay na maganap ngayong buwan ng June. Well, ngayon pa rin po itong June 16 para pa rin sa ating mga second batch SSS pensioners. Dahil kasabay ng inyong pension increase ay ang inyong June monthly regular pension crediting. Kasi every 16th day of the month ang inyong pension crediting. Kaya June 16 nga po, matatanggap nyo din ang inyong pension para sa buwan ng June. Well, walang pagbabago sa petsa dahil uulitin ko kung nakikita nyo sa inyong kalendaryo, ang June 16 ay Martes po yan. So, yung pension increase plus the June pension crediting ay kasabay na magaganap ngayong June 16, araw ng Martes para sa inyo mga second batch. Pangatlo na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng June, para po ito sa mga merong short-term loans. Yung mga magbabayad po ng short-term loans, paalala na kailangan nyo pong mag-generate ng Payment Reference Number or PRN. Paano nga ba mag-generate ng PRN? Punta kayo sa inyong My SSS account para makapag-generate ng PRN. Kung hindi nyo po alam, online, no? Kung hindi nyo po alam gamit ang inyong My SSS account, maaari naman pong gamitin o pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS. Mag-walk-in kayo doon para magpa-assist to generate your PRN para diretso na kayo magbabayad. So, importante ang PRN dahil hindi po tatanggapin ang inyong pagbabayad sa cashiers ng SSS o mga payment accredited partners kapag walang PRN. Ang purpose nito para po ma-post ng tama at sa tamang tao, tama na amount ang inyong pagbabayad. So, yun yung purpose ng PRN at makakakuha kayo ng notification sa pamamagitan ng text message or email hinggil po sa inyong pagbabayad ng short-term loans. Pang-apat na importanteng bagay na magaganap ngayong June 2026, mahalaga ito para sa ating mga pensyonado na merong buwan ng kapanganakan nitong June. At ang edad po ay 80 years old pataas. No, kayo po ay required na mag-comply ng AKOP o Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP. Batay po sa SSS Circular Number 2023-013, nire-required every birth month ang mga pensyonado mag-comply ng AKOP
Tulad nito, buwan ng June. Ano man ang petsa mula June 1 hanggang June katapusan, no? Basta ang edad ay 80 years old pataas. Ibig sabihin yung mga 79 years old pababa ay hindi na kailangan mag-comply ng AKOP. So, ngayon pa lang, habang maaga pa, June 8 pa tayo, sumugod na sa pinakamalapit na branch ng SSS, mag-walk-in na po kayo to comply your AKOP. And pwede din po video conference, mag-set muna kayo ng online appointment kay SSS para makapag-video conference mga nasa abroad, no? Ito ang mabilis para sa inyo. Hindi na kailangang pumila, no, mag-video conference to comply the AKOP. Tsaka pwede din po tayo mag-comply ng AKOP sa pamamagitan ng facial authentication. Mag-login lamang kayo sa website na SSS, ang www.sss.gov.ph. Tsaka i-click nyo po yung AKOP compliance button, then sundan nyo po yung step-by-step process para sa facial authentication, AKOP compliance. Mamili lamang kayo sa tatlo, no, na paraan sa pagpapa-AKOP kung alin ang mas mabilis at mas madali para sa inyo. So yan po ang 4 na importanteng bagay magaganap ngayong buwan ng June. Bago magtapos ang buwan na ito, magaganap yan. Dapat alam nyo ito para mga benepisyo, lalong-lalo na ang pensyon protektado. Kaya naman mga SSS members and pensioners, ano po yung comment at direction sa balitang ito, ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga kablags.